So, magandang gabi po sa lahat at magandang umaga naman sa iba't ibang panig ng mundo. Sa lahat man po ng abutan ng ating mensahe. Ito po ang inyong lingkod, ang inyong Lolo Jose upang pong pag-usapan natin ang tungkol sa ating mga pananampalataya. Mga kaibigan, nais ko po sanang i-share sa inyo ang tungkol sa tinatawag na pananampalataya. Sapagkat napakarami pong pananampalatayang naglipa na ngayon dito sa ibabaw ng sanlibutan. At nalalaman naman po natin na hindi po magkakatugma-tugma ang lahat ng mga pananampalataya. Kaya nga po nais ko pong i-share sa inyo ang kaunting nalalaman ko patungkol sa pananampalataya. At pwede nyo po akong i-correct kung ako man po ay nagkakamali. Pero ngayon po ay simulan natin. Ano ho ba ang ibig sabihin ng pananampalataya? Ang salitang pananampalataya o sa Ingles ay faith, ito po yung mga paniniwala sa mga bagay na hindi ka panipaniwala. Halimbawa po, yung pong duwende, kapre, no, multo. May mga tao na naniniwala sa mga bagay na yan sapagkat sila'y sinasampalatayanan nila, pinaniniwalaan nila. Subalit kung tatanungin natin ang banal na kasulatan, ang Biblia, no, kung itatanong natin, ano nga ba talaga ang tinatawag na pananampalataya? Sang-ayon po dito po sa Hebreo, ang kapitulo po ay 11, ang bersikulo naman po ay 1. Ganito po ang ating mababasa. Inyo pong matamang pakinggan, mga kaibigan. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Yan. Ano po ang sabi ng banal na kasulatan? Ano ho ba ang tinatawag na pananampalataya? Ito ay kapanatagan. No? Kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. No? At ano pa? Ito ay katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Isang napakagandang halimbawa nito ay yung pananampalataya natin sa Diyos. No? Ang Diyos ay hindi natin nakikita, subalit naniniwala tayo na ang Diyos ay nariyan. No? Siya'y nag-e-exist. No? Siya'y, uh, siya'y nakikinig sa atin. Pinaniniwalaan natin ito. Samantalang ito'y hindi natin nakikita. No? Kaya yung mga naniniwalang to see is to believe ay hindi po talaga aplikable sa tinatawag na pananampalataya sapagkat ang pananampalataya ay katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Kaya nga ang Panginoong Hesus, hindi natin siya nakita o hindi natin nadatnan sa panahon natin ngayon, ay naniniwala tayo sa Kanya. No? At ito'y kapanatagan ng mga bagay na hinihintay natin. Kapanatagan ito. Ibig sabihin, ito yung pag-asa ng mga sumasampalataya. Kaya nga, mga kaibigan, kung ikaw ay sumasampalataya sa Diyos, no, kailangan ay maging panatag ang iyong kalooban patungkol sa kanyang mga ipinangako. Kung tayo'y naghihintay sa kanyang ikalawang pagparito ay maging panatag ka. Bakit? Sapagkat yan ay totoong magaganap. Mangyayari po yan. Sapagkat yan ay sinasampalatayanan natin, mga kaibigan. Ngayon po, kung ito po ay kapanatagan ng ating mga pananampalataya, nalaman na natin kung ano ang kahulugan ng salitang pananampalataya. Ngayon, kayo po ba ay sumasampalataya sa Panginoon? Kung ang sagot po ninyo ay oo, ang tanong po ay eto. Ano po ang layunin ng inyong pananampalataya? Kayo ho ba'y sumasampalataya sa Panginoon dahil sa mga pangangailangan dito sa buhay? O kaya naman ay sumasampalataya ka dahil nais mong magbagong buhay? O dili kaya sumasampalataya ka dahil
minamalas ka sa buhay mo o baka magkaroon ng swerte. No? Kung ang nagtuturo sa inyo, ganito ang itinuturo sa inyo, sumampalataya ka lang sa Diyos at ang lahat ng mga bagay na problema mo'y mawawala. No? Kung yan po ang sinasabi ng inyong tagapagturo, tanungin po natin ang Biblia. Ano ba ang layunin kung bakit kailangan sumasampalataya ang isang Kristiyano? Sang-ayon po dito sa Pedro, unang Pedro, no? Ang kapitulo po ay 9, ang bersikulo po ay 9. Ganito po ang ating mababasa. Unang Pedro 1:9. Na inyong tinanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. Yun po pala, hindi po sa anumang bagay ang pananampalatayang kailangan nating tinataglay na mayroon dapat isang layunin. Ano ang layunin ng iyong pananampalataya? Ang layunin po ng pananampalataya ayon sa Biblia, yan po ay ang pagkaligtas ng inyong kaluluwa. Hindi po upang magkaroon ng swerte, no, sa buhay, o dili kaya guminhawa kayo sa buhay, no, o magkaroon kayo at magkamal na maraming salapi. No? Hindi po yon ang layunin ng pananampalataya sa Diyos. Doon po ay nagkakamali na po kagad ang maraming mga nagtuturo patungkol sa tinatawag na pananampalataya. No? Ang layunin po talaga kung bakit ka sumasampalataya sa Panginoong Kristo Jesus at sa Diyos na makapangyarihan sa lahat ay upang maligtas ang iyong kaluluwa. Ngayon po, nalaman natin na ang layunin ng ating pananampalataya ay ang pagkaligtas ng ating mga kaluluwa. Ano ang dapat nating sampalatayanan? Dapat alam niya naman po yun kung ano sumampalataya ka sa Panginoon. Yan ho ba talaga ang tamang pananampalataya? Maniwala ka lang sa Panginoon. Just believe in God. No? Yan ba ang tamang pananampalataya? Ano po ang dapat nating sampalatayanan sa Panginoong Kristo Jesus? Sang-ayon po sa unang Korinto, ang kapitulo po ay 15, ang bersikulo po ay 1 hanggang 2. Ganito po ang ating mababasa. Akin pong babasahin. Inyo pong matamang pakinggan. 15, 1 hanggang 2. Ngayon, ipinatatalas ko sa inyo mga kapatid ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral at inyo namang tinanggap na siya naman inyong pinanatilihan. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matyaga ninyong iniingatan ang mga salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y magsisampalataya ng walang kabuluhan. Maliwanag po ang ating narinig. No? Ano ang sasampalatayanan natin sa Panginoon? No? Dahil ang layunin ng ating pananampalataya ay pagkaligtas ng ating kaluluwa. Ngayon, ano ang dapat sampalatayanan upang maligtas ang ating kaluluwa? Maliwanag po ang nabasa po natin. Sang-ayon po sa ating nabasa, no? Kung matyaga ninyong iniingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, no, ay sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo. No? Kaya, kung sumasampalataya ka sa Panginoong Kristo Jesus, ano ang sinasampalatayanan mo sa Panginoong Kristo Jesus? Ang kanyang mga aral, ang kanyang mga sinalita, ang kanyang mga itinuturo. Sapagkat kung ang kanyang itinuturo ay naiingatan natin, no, ito po ay paano ba yung pag-iingat sa salita o aral ng Diyos? Kung ito'y inyong nagagawa. No? Hindi lang basta kasi kailangang sumampalataya ang tao. No? Hindi po basta-basta lang sampalataya ka, okay na. No? Ang kailangan po kasi ay maingatan yung mga aral.
Paano ba iniingatan yung aral ng Panginoon? Itanong natin uli sa banal na kasulatan. Sang-ayon po sa Santiago, ang kapitulo po ay 2, ang bersikulo po ay 26. Ganito po iniingatan ang salita ng Panginoon. 2:26 ng Santiago. Sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Paano natin maiingatan ang pananampalataya natin sa Panginoon, sa kanyang mga aral? Sang-ayon po rito sa ating nabasa, para maingatan ng mga salita ng Diyos, ang kanyang mga iniaral sa atin, kailangan nating gawin ang mga iniaral sa atin, mga kaibigan. Ngayon, kailangan po kasi nating itong gawin, yung mga itinuro ng ating Panginoong Kristo Jesus. Ano ba yung kanyang mga itinuro? Ito po yung pagiging mabuting tao, no? Maging maibigin sa ating kapwa, no? Maging relihiyoso, no? Maging mapanalangin, no? Mapagpatawad. No? Yan po yung mga itinuro sa atin. Kung sinasabi natin tayo sumasampalataya sa Panginoon at number 1 kang chismosa, abay, hindi naiingatan ang salita ng Panginoon. Kaya nga, ang sabi ni Santiago, kung paano ang pananampalataya, no? O kung paano ang isang katawan na walang espiritu, no? Ganyan din ang pananampalataya na walang gawa ay patay. No? Patay po yan. Hindi po pwede. No? Kaya ang kaligtasan ng bawat isa sa atin, ito po ay yung kumpletong sangkap ng pagliligtas. Hindi ho basta-basta sumampalataya ka lang sa Panginoong Kristo Jesus. Kailangan po kasi nating mayroon tayong gawin. Ano yung dapat nating gawin? Sumunod sa kanyang mga salita. At ang mga salita ng Panginoon, nasaan natin masusumpungan? Masusumpungan po natin ito sa kanyang aklat. No? Sa kanyang aklat. Kung babasahin po natin dito sa Isaias, ang kapitulo po ay 34, ang versikulo po ay 16. Ganito po ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo. Mga giliw ko po, mga tagapakinig. 34:16. Iyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mangangailangan ng kanyang kasama, sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Napakaliwanag po, no? Kung ano man ang patungkol sa pananampalataya, kung ano man ang tungkol, no, sa ating kaligtasan, no, at kung ano ang patungkol sa mga kautusan, patungkol sa ating Diyos, saliksikin natin sa aklat ng Panginoon. At ito'y hindi magkukulang. No? Kaya kailangan po matuto po tayong bumasa o ugaliin nating bumasa ng banal na kasulatan, mga kaibigan. Kailangan po ninyong bumasa ng Biblia. Hindi po bawal ang pagbabasa ng Biblia. Kung meron man pong mga religion ngayon na ipinagbabawal ang pagbabasa ng Biblia, then mag-isip po kayo. Sapagkat ang utos ng Panginoon, kailangan nating saliksikin. No? Maaaring sinasabi nila sa inyo na baka maguluhan ka lang. Walang taong nagbasa ng banal na kasulatan na naguluhan dahil sa banal na espiritu. Ito'y kinakasihan ng banal na espiritu ng Panginoon. Kaya hindi totoo na kapag binasa mo yan, baka masira ang pananampalataya mo. Pag ganyan na sinabi ng iyong pastor, medyo mag-isip-isip ka. Baka hindi espiritu ng Diyos ang nasa kanyang kaisipan. Mga minamahal at giliw nating tagapakinig, sana po ay nakapag-share po ako sa inyo kahit papano, kahit hindi po tayo eksperto, no? Kahit hindi po tayo talagang pastor, no? Ako po ay isang
nananaliksik at na nakikinig lamang sa mga itinuturo sa atin. Kaya sana po ay nakapag-share po ako at naging kapaki-pakinabang po ang aking naituro. Maraming salamat po sa lahat po ng nakapanood ng video ito. At kung meron man po kayong comment, no, question, at kung ano pa, kung ako man po ay may mga pagkakamali, pwede po kayong mag-comment. Welcome po ang lahat para po sa pagtatanong o kung meron man po akong mga pagkakamali, i-comment nyo na lang po dyan po sa comment section. Maraming salamat po sa lahat po ng aking mga followers sa YouTube at gayon din po sa Facebook. Thank you po.